So ayan, saksak natin yung unit natin. And pindutin ko yung kanyang power. Yun, tapos dito tayo sa may salamin. Ayun, lobas yung logo ng TCL. Ayan. At hindi na po siya nag-protect, hindi na po bumabagsak yung backlight natin. So good na po siya. So yo, what's up sa inyong lahat mga guys, no? And welcome back sa ating channel. And meron tayong gagawin ngayon isang TCL. So pinalitan natin lahat ng backlight, tapos meron pa tayong nakita ng problema na yun yung gagawin natin ng video, at sana mapanood nyo to. Simulan natin to, let's go! Yun, so magandang araw po sa inyo lahat mga paps, and welcome back sa ating channel, no? So meron akong kunting ibabahagi ngayon, bali about sa ginawa natin na to. Isang tawag dito, TCL 55 inches, bali yung model niya, ito yung kanyang model, TCL 55P717. So, lagay ko lang muna dito para di makaharang sa gagawin natin, no? So mapapansin nyo siya, bali yung problema nito is backlight. So syempre binaklas natin siya, and medyo mahirap tong ganitong klaseng unit kasi nga frameless po to siya. Kita nyo ba yun? Ayan. Frameless po yan, wala pong cover yung kanyang panel. So naka-adhesive lang po yung kanyang panel dito sa kanyang frame, sa kanyang body or lalagyan. So tinatawag po nito is frameless. So medyo mahirap po to siyang gawin kasi nga first time po natin ginawa, first time po tayo nakapag-backlas ng ganitong klase, no? Bale, ayos na natin yung backlight nito. Naayos na po yung backlight natin. Bale, napalitan na po natin yung backlight niya. So tinest natin ang backlight tester, nag-normal na siya. So yung problema, inong pagkakabit natin doon dito sa may kanyang socket, ito sa may power supply niya, is hindi po gumana yung backlight. So normal naman yung backlight, tinest natin ng backlight tester, okay siya. Ang problema, yung board natin ayaw gumana yung kanyang driver. So pinalitan ko tong driver na to. Yung driver natin is number niya is OV3365RP. So pinalitan po natin to kasi ito yung inakala natin na problema. So napalitan natin to, so ganun pa rin siya. Hindi pa rin niya mapagana yung backlight. So chinek natin isa-isa yung mga posibleng bias ng ating driver. So normal naman lahat. Iwan ko, hindi ko matansya or nahihirapan akong mahanap kung ano pa talagang problema. Kasi meron naman siyang supply na lalabas na magsusupply sa kanyang positive side ng ating backlight. Pero ang problema is hindi po siya mapapailaw, hindi po mapapailaw ng ating secondary ng ating driver. So naghanap ako ng ibang paraan kasi kung ito troubleshoot natin yan, baka abutin na yan ng isang buwan. So ang ginawa ko, naghanap ako ng paraan, gumamit na lang ako ng isang subsidiary supply na backlight driver na magsusupply sa kanyang backlight, kasi hindi mapapaandar ng kanyang mismong driver ng ating unit. So ito na po yung setup niya, ayan, ito yung setup niya. Ito yung, wala kasi kung ibang kulay ng tawag doon. Excuse me. Ibang kulay ng hook up wire. So yung ginamit ko is isang kulay na lang, green. Ito yung supply, ito yung ground, tapos ito naman yung enable. Ayan, kinonekta natin dito sa may enable ang ating backlight driver, sa may main unit talaga. Tapos yung apat na socket na linya na backlight natin, positive yung dalawang pula na yan, positive yan, tapos yung puti at saka itim, yan yung negative side ng ating backlight. So ito yung resulta. Saksak ko, tapos yung kanyang power button, pindutin natin, ayan, abangan natin yung backlight. Ito, bumukas yung backlight, diba? Bumukas yan. Ang problema, magpo-protect po siya. Ayun, mamamatay yung backlight natin. Tsaka ulitin ko, yung kanyang ko lang, meron naman siyang supply na pumapasok dito. Ito 83, bumagsak na kasi nag-protect na siya, 83, pero hindi pa rin niya magpo-protect pa rin siya. So yung ibang paraan po natin dito is
gagamitan po natin siya ng boost up boost up power supply. Ito, back converter. So ginagamitan po natin siya para yung 12 volts na magsusupply dito, tataasan po natin yan. Gawin po natin 15 hanggang 18 or 20-24, kung saan siya hindi siya mapoprotect. Yung mga kadalasang ginagawa natin. Ang problema lang, yung in-order natin sa online, yung dalawang mga kulokoy na to, isira. Hindi po siya ma-adjust. Kung ano yung kanyang input, yun din yung kanyang output. So, naghanap ako ng ibang paraan. Baka magawa pa natin ng paraan. Kasi kung mag-order pa tayo ng ibang backlight, tsaka ibang boost converter, matatagalan tayo, no? So, yung ginawa ko, try kong try ko hinanap yung pinout ng ng driver na to, ng ating backlight driver. Ito yung kanya PWM. Hinanapan ko to ng pinout, and may nakita ako dito sa online, sa Google pala. Wait, bakit ayaw gumana ng ibang cellphone natin? Yan. So yung number ng ating driver na to, yung kanyang PWM, ito siya, DF6109. So yun, so mapansin, ito yung kanyang pinout. So pin number 1, ito yung kanyang BCC, ito pin number, ito yung kanyang pinout. So mapansin dito, mula pin number 1, pin 8, ito yung kanyang enable, pin number 2, BCC niya. So tingnan natin dito sa kanyang pin number 13, yan po yung kanyang protection pin or tinatawag na timer. Yan, yan. So ang ginawa ko dito, dinilagyan na natin na bali disable po natin yung kanyang protect, no, para hindi po siya magpo-protect, na kahit hindi mataas yung supply, kahit na yung supply niya is hindi mataasan natin from 12 hanggang 18 volts or 24, gagana pa rin siya, mag-steady siya, hindi po siya magpo-protect. So yung gagawin natin is disable po natin yung kanyang protect dito, yung kanyang tinatawag na timer na sa may pin 31, kasi 16 pins, pin 13. So 16 pins po to, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12. Ako na, hirapan ako ulitin nga natin, mabihira. So 8 pins to, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So pin 13 nga, yun yung kanyang timer or circuit protect o kanyang protection pin. So gagawin ko dyan, ito siya, tutok natin, ito siya, ito yung pin na to, kasi kung bibilangan mo yan mula sa pin number 1, ito yung 1, tapos 8, 9, 10, 11, 12, 13, ayan, 13. So ito yung may capacitor na papuntang ground. So gagawin natin dyan, kukonektahan natin to magkukonekta yun ng 10K resistor dito. Mula dito pin 13, konekta natin sa may ground. Pansin nyo, meron na tayong ready na yan, kasi ginawa po natin tong video na to. Ginawa natin yung trabaho na to bago natin binidyohan, para masigurado tayo at hindi sayang yung oras. So gagawin natin is, lalagyan po natin ng resistor na 10K. So saglit lang. So ito, continue po tayo na yan, lalagyan na po natin ng 10K resistor yung pin 13 papuntang ground. So mag-testing na po tayo. So saksak yan. Yan, so balik natin sa may, ito yung kanyang power button. Yan, pindutin ko, yun. So dito tayo sa may mirror, yun, bas yung logo ng TCL. Hanggang ngayon at hindi pa natin nalinisan yung salamin natin, mabihira talaga. Yan, yun yung kanyang start up. Pansin nyo, backlight hindi na po bumigay, yun, hindi na po napoprotect yung backlight driver natin na board na to. Hindi na po siya napoprotect kasi nga dinisable natin yung kanya protect. So buti na lahat nagawa natin sa ganitong paraan. Bali unang po natin to, first time po natin tong ginawa, kasi yung kasi kadalasan ginagawa nating protection pin pag di-disable is sa Sony. So pwede pala dito sa backlight driver na to. Ayan, so steady pa rin yung backlight nya. Ayan, so tingnan nyo, at lumabas na rin yung kanyang mga display dyan. So ano po to siya, Android TV. Ayan yung kanyang mga apps, andyan na. So nag normal.
balik original po yung, hindi, balik normal yung unit natin kasi hindi na to original kasi binaklas na po natin yung pana at saka pinalitan natin yung backlight. Ayan. So ito lang yung gusto ko ibahagi, no? Kasi kaya ano, baka ano may mga kaibigan tayo maka-encounter na ganitong problema. Baka para hindi na sila mahirapan at papanood lang yung video na to. So may reference po sila. At sa mga hindi pa naman naka-encounter na ganitong problema is para sa kailang future repair naman baka magamit So yan. Ito lang yung gusto ko ibahagi, no, sa araw na to, and maraming salamat pala sa mga natsagang nanood. May God be with us always, and this is your server Ryan Cosentech. See you in our next video. Peace out.